Nocturnal Foodie here. Good morning, good afternoon, good evening kung saan mo kayo nanonood at kung anong oras yun papanood tong video na to. And it's a big day today. Actually, yesterday pa was the big day. So, naunahan ko si K-Back na malaman yung result ng ating application. Kasi kahapon ng morning, Thursday, that's March 12, nag-check ako sa kanilang website ng ating result ng application. And congratulations dahil nakapasa tayo for single entry visa, which is valid for 59 days starting yesterday, March 12. And yung flight natin is on last week ng March, which is March 24. So, pasok na pasok syempre. And ngayon ay pipick upin na natin ng ating passport. So, tara, samahan niyo ako sa isang masayang araw na to. So, ayun guys, for the productive day pala tayo ngayon kasi bukod sa pag-pick up natin ng ating passport, which is mamaya pa palang after lunch ang start, 1 to 4 p.m. sa K-Back o sa Korean Visa Application Center sa Brittany Hotel sa may SM Ora. Punta muna tayo sa Makati para magbayad ng credit card at saka magpapalit ng barya na naipon natin galing sa Alcansya. So, para makita nyo rin kung paano yung proseso kung gusto nyo magpapalit ng barya. So, ayun, samahan nyo ako. Punta na tayo ngayon sa flyover ng mali pala, mag-EDSA pala tayo. So, dito tayo sa baba. So, punta tayo sa BDO. We find ways. And I'll be back with you guys later. So kung mapapansin nyo pala guys, si Vespa ang gamit ngayon. Kasi buti na lang chinek ko at start na pala yung rehistro ng ating Fino. So gagawa tayo ng isang video kung saan magpapa-renew tayo ng motor sa LTO para alam nyo din kung ano yung proseso, kung ano yung mga kailangan and all that stuff. Kaya abangan nyo yung video na yun para sa mga riders dyan kagaya natin, para alam nyo kung paano yung gagawin. Kung gusto nyo magpa-renew o kung paso na yung list nyo, abangan nyo yung video ngayon. So, yun guys. One eternity later. So, ayun guys, dito na tayo sa ating bank and ito, tingnan nyo, dala natin barya galing sa Alcansya natin. So, samahan nyo ako pagpapalit. Let's go! So yun guys, basically yung process yung pagpapalit ng barya is na-research na natin and sabi kailangan gawin sa branch of account yung sa video I'm not sure lang sa ibang bank pero yun, so kailangan sa branch of account yung pagpapalit lalo kung marami, tapos kailangan naka-organize na yung coins, na siya, tawag dito, nakaipon na siya into certain number of denomination. Tapos ang ginawa ko kasi, for example, tig 1,000 sa bawat plastic regardless kung anong denomination, kung 5, kung 10, kung 20, sabi para mas mabilis yung process ng pagma-manual counting kasi wala pa silang coin counter sa bangko. So mamaya, let's go. So yun guys, kung gaano man katagal yung process ng pagpapalit ng barya, malalaman natin mamaya. Kasi syempre, obviously, depende yun kung gaano kadami yung papapalit yung barya. Kaya, tingnan natin kung gaano katagal a-uploadin. So, let's go. 2,000 years later. So, yun guys, kakatapos lang natin magpapalit. And it took us more than an hour. Dahil syempre may manual count pa yung teller. Actually, yung manager na yung nag-assist sa akin para ma-deposit natin yung ating coins. But so far, okay naman. And
we're off to our next destination, which is meron tayong pipick upin, which is yung passport na natin sa KVAC, sa Korean Visa Application Center. But for now, hanap muna tayo ng kakainan kasi hindi pa tayo nagla-lunch. And let's go! So ayun guys, as mentioned earlier, it took us around an hour, almost 2 hours, roughly siguro 1.5 hour para matapos yung pag-manual counting ng ating mga coins. But so far, okay naman. Medyo short lang yung naging kinalabasan compared sa kung magkano ko siya binilang. I don't know if there's something wrong pagka sa bangko ka talaga nagpapapalit Pero dati kasi nagpapalit din si Airpat. Ganun din yung experience niya, kulang din ng nasa 200 to 300. So hindi ko alam kung nakaka-experience din kayo ng ganun, comment nyo nga dito para malaman natin kung ano tawag dito, kung ako lang yun or kami lang nakaka-experience ng ganun or talagang ganun ba. Pero sana accurate yung pagbilang ng coins natin. Ewan ko lang ewan ko lang magsalita ng masama, pero di ko lang talaga alam kung bakit gano'n based sa experience twice na kasi nangyari pag nagpapapalit ng barya ganyan, kulang-kulang. Anyway, so pupunta na tayo ngayon sa SM Ora or sa Brittany Hotel para i-pick up na yung ating passport for our Korean visa application. But syempre hanap muna tayo ng kakainan kasi kung makikita nyo, diretso alis tayo kanina pag-gising. Di pa tayo nagbe-breakfast at lunch. So I'll be back pag may nahanap tayong kainan. Let's go! So yun guys, binaybay natin yung Chino Roses hanggang gate 3. Wala tayong nakitang goods na kainan. So hindi ko alam kung saan tayo kakain nito. Alas 2 na din Hanggang 5 lang yung pick up sa KVAC So baka sa SM Ora na lang tayo kumain nito. Maybe sa may food court na lang. But let's see. Meron pa tayong madadaanan na long way. But malabo na kasi papunta na to ng McKinley. Wala nang karinderya dito. So yun, I'll get back to you later guys. Dito na tayo ngayon sa BGC guys. Dito sa May Manila American Cemetery. And malapit tayo sa SM Ora. So baka doon na nga tayo kakain. Wala na tayong choice. Dito na. So it's gonna be another gastos day. Kasi wala tayong nadaan ng karinderya along the way. So check na lang natin kung saan tayo makakain mamaya. Let's go! So yun guys, dito tayo sa SM Ora. Ang una natin gagawin, kakain muna tayo kasi nga hindi pa tayo kumakain simula pagkagising natin. And balitaan ko kayo mamaya. Diretso na tayo sa KVAC nito. Balitaan ko na lang kayo pag nakuha na natin yung ating passport. So, see you later guys. 2,000 years later. So yun guys, we're here at 4-on-4 dito sa SM Ora. Basically food court siya na nasa 4th floor, kaya 4-on-4 yung tawag. Ay sorry, food on 4 pala. Sorry. And I decided to eat dito sa isa sa mga paborito kong fast food chain ba yung tawag dyan, or Japanese fast food restaurant, which is Nadai Fujisoba. Isa sa mga favorite ko dyan is yung kanilang vegetable kakiyage kasi bukod sa mura siya, okay din yung serving niya. Kaya tara ko din natin. So yun guys, dumating na yung order natin. We have here the Yasai Kakiyage Tentama. So, may soba noodles in hot broth. May soft-boiled egg. Tapos, top with Yasai Kakiyage. Ito yung favorite kong side dish dito. Vegetable tempura siya. So, let's dig in. I-mix ko muna yung soft-boiled egg habang baka ma-overcook.
So since it's Friday, meatless tayo ngayon. Kaya ito yung order natin, noodles lang. Let's dig in. Ang sarap. Kaya lang parang medyo overcook yung noodles Hindi ko lang alam Kaya hindi na siya bouncy. Okay, pakita ko sa inyo itong takoyaki. Sobrang lutong niya. Hindi natin siya mahati ng chopstick. So, i-ano natin siya, spoon and fork. Parang recently guys, pumapangit na yung quality nitong yasay kakiyage. Dati nung pag kinakain ko to, second time na to na hindi ganito ka okay yung texture tsaka yung lasa ng parang napapabayaan na yung quality. But hindi ko alam, baka dito lang to sa branch. Kasi yung last time na kumain ako dito, then sa SM Mora, yung kakiyagi nila, sunog naman yung sunog yung pagkakaluto. Kaya medyo mapait-pait na. Pinapalitan ko pero ganun pa din yung pinalit. So, tas ngayon naman, parang medyo hilaw naman ng konti. I mean, medyo light pa yung color niya. Tapos, basta, kakaiba yung lasa niya ngayon. Anyway, kain muna tayo tapos proceed tayo sa pagkuha ng passport natin. One eternity later. Ay nako guys, kalungkutan. Hindi ako na-satisfied totally sa Naday Fujisoba. Iba na yung quality ng food nila ngayon, grabe. Hindi na ako babalik dun kahit isa sa mga favorite ko yan dati. Kasi budget friendly siya, tapos mabilis din yung serving niya. Pero ngayon hindi na. Magpo-food court man ako siguro, sa iba na lang ako kakain. So yun lang, kung mga interested kayo na i-try yung Naday Fujisoba, especially dito sa SM Mora. Wag na sa ngayon, parang pinapabayaan na nila yung quality ng kanilang food. So, shoutout sa Naday Fujisoba. Improve nyo naman kasi sayang, di ba? So yun lang, papunta tayo ngayon sa Yaw-Yaw. Tama ba kung paano basahin Yaw-Yaw? Para mag-dessert na lang. Pangdagdag kasi hindi ako na-satisfied sa kinain natin. And after nito, ito na tayo sa K-Back. So ayun guys, we got our Yaw-Yaw order pang-fulfill sa kulangan natin doon sa kinain natin na Naday Fujisoba. Yogurt, I think healthy naman to, no? Kasi yogurt siya. Tapos puro fruit yung ating toppings tsaka yung sauce natin, pistachio. So, let's dig in. So yun guys, to ang order natin ay Sanum na meron siyang 3 fruits which are honeydew, watermelon, and dragon fruit. Ang sarap. OMG. Sarap na ito. Add tayo ng fruit. Granola pala yung natin guys, toppings natin na sprinkle. Ang sarap. Yaw-yaw baka naman. Ang sarap ng yogurt nyo. Anyway, it's already 3 PM. So, punta na tayo sa K-Back. Baka mahaba yung pila, hindi natin sure. Kahit pick up lang baka matagal. Let's go. 2,000 years later. Tayo ngayon guys sa K-Back dito sa Brittany Hotel sa 9th floor, and pick upin na natin yung passport natin. Obviously, bawal ang camera or cellphone sa loob, kaya ganito na lang tayo. So, babalitaan ko lang kay mamaya sa experience natin. Gawa natin ang passport. Tara, let's go. One eternity later. So yun guys, kakalabas lang natin ng K-Back dito sa may BGC, and we got our passport back. And congratulations sa atin, na-approve tayo ng single entry visa. Though, I was hoping for a multiple entry visa kasi nag-submit din ako ng cover letter requesting kung bakit gusto nga ng multiple visa. But anyway, still thankful and grateful pa din na na-approve tayo.
kahit yung alis natin is this upcoming last week ng March na. So, magkwento pa ako mamaya guys tungkol sa experience, and maglalagay din ako ng details sa may comment section. So, I mean sa description. So, watch out for this video kasi I upload it sa ating mga YouTube channel. So, I'll see you later guys. 2,000 years later. So, ayan guys, this is a late upload na, late shot regarding dun sa follow-up video natin para sa pagkuha natin ng passport natin para sa na-approve nating visa for South Korea. So, ayun guys, share ko lang yung experience ko. Basically, ang kinailangan ko lang ipakita is yung, syempre, yung application receipt and valid ID lang. So, since dalawa kami ni Airpat, ako na lang din yung kumuha nung sa kanya dahil pwede naman yun. Pinakita ko lang yung ID ko tsaka yung application receipt na kasama yung pangalan niya. So, ayun. So far, smooth din yung naging experience natin sa pagkuha ng passport. I think it took only 15 minutes lang para matawag yung number natin. Kahit madaming tao dun sa application center. So, ayun lang guys. Ang binayaran natin dun, by the way, is hindi ko sure kung na-share ko sa last video. Pero ang binayaran natin dun is 900 pesos per head. Sayang kung multiple entry sana yung na-approve sa atin. Isang 900 na lang valid for 5 or 10 years, whichever yung ma-approve. But yeah, like what I said dun sa last video, thankful and grateful pa rin kasi yung iba nahihirapan na ma-approve even for single entry visa. Tapos yung sa atin 59 days pa. Yung iba pag na-approve ng single entry 10 days lang, yung lalo yung mga first timers. Since second time na natin pupunta sa Korea, 59 days din yung na-approve. Yung first time na naka-approve tayo, or share ko na rin actually yung very first time na nag-apply ako sa South Korea visa. That is, I think, 2023 or 24 if I'm not mistaken. Na-deny yung visa application dahil syempre siguro wala pa akong travel history, kumbaga hindi pa ganun ka-strong yung ties ko para bumalik sa Philippines. Pero now luckily, third attempt, yung second is approved, ngayon is approved din. So, sobrang thankful na tayo para doon. And yun nga, yung iba 10 days lang yung na-approve sa atin, 59 days. So, sobrang best pa rin. So, yun lang guys. Kung meron pa kayong other questions, mag-comment lang kayo sa comment section syempre. And then watch na yung the rest of, or yung iba nating vlogs sa ating YouTube channel para naman ganahan pa tayong magtuloy-tuloy sa mga ganitong klaseng videos. Yung mga helpful tips, guides. Again guys, this is your South Korean visa travel guide or application guide as of February to March 2026. Yung last update was February 20 last month, wherein tinanggal na nila or winave na nila yung bank statement as part of the requirements. So basically, bank certificate na lang yung pinaka proof of income or proof of capacity na pwede nyong isubmit para mag-comply dun sa requirements. So again, thank you for watching guys. If you have any other questions and if you like this video, click on thumbs up and subscribe na rin kayo at follow nyo na rin yung ating social media accounts. The Nocturnal Foodie para sa ibang travel tips. And abangan nyo syempre yung pagpunta natin sa South Korea for a spring season. First time natin mag-spring season. So, kasama natin mga seniors. Kaya, hopefully ma-enjoy pa rin natin kahit magiging guide tayo nila overall. But, thank you guys for watching. Peace out!